Ayan. So, good evening po ulit sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid sa iglesia sa ARBC. Ngayon nga, bago tayo magsimula sa ating pag-aaral patungkol sa buhay ng reformista na si John Knox, ay simulan natin ang ating gawain sa pambungad na panalangin. Sige po, yumuko po ang lahat sa kanilang mga tinitirhan at tayo manalangin. Dakilang Ama, may likha ng lahat, salamat sa pagpapanatili mo sa amin sa araw na ito, sa mga biyaya na aming natanggap, sa mga probisyon na inyong pinagkaloob ayon sa inyong karunungan para sa aming kabutihan at kabanalan. Sa ngayong oras nga, Panginoon, ay pinapanalangin namin ang aming gagawin na pag-aaral patungkol sa buhay ng reformista na si John Knox, isa sa mga mga mahihinang tao na ginamit mo sa istorya ng Kristyanismo sa pagtataguyod at pagpapalaganap ng iyong tunay na ebanghelyo mula sa kapariwaraan na naranasan ng pananampalataya mula sa kamay ng mga maling katuruan na nagmula sa iglesia na tumalikod sa iyo. Ngayon nga, ibigyan mo kami ng mga mata na handang tumingin sa mga ginawa mo sa buhay ng mahinang tao na ito, kung paano mong ginamit na makapangyarihan ng kanyang mga maliliit na gawa para sa ikapupuri ng iyong pangalan. Bigyan mo rin kami ng mga tainga at puso na handang magbago. Kung may nakikita kami na marapat na mga ibigin sa kanyang mga ginawa at isabuhay ito kagaya ng paggaya niya sa iyo, igayahin din namin siya. Ngayon nga, nawa maging beneficial ito sa amin ng mga tagapakinig at gamitin mo makapangyarihan ang preparasyon ng aming pastor sa kanyang pagtuturo para sa amin sa gabi na ito. Nawa ay bigyan mo rin ng puso na makadalo yung aming mga kapatiran sa ARBC sa pag-aaral ngayong gabi at makareach po itong pag-aaral namin sa mas marami pa sa mga nakakakita sa aming page sa online. At kayo po nawang siyang maitaas sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito pong aming panalangin. Amen at amen. Sige po, tinatawagan ko po si Pastor Joseph para sa pangangaral or sa pagtuturo patungkol sa buhay ni John Knox. Sound test. Ayan, magandang gabi po ulit sa atin sa pagpapatuloy natin sa study every Monday. At ngayong gabi ay titignan naman natin yung final reformer na kasama sa biography series natin. So si John Knox. So nadaanan na natin yung first 3. Pwede nyo tignan yung mga recordings nun sa YouTube channel ng ARBC. So si Martin Luther, tinuro ni Paul, si Calvin, tinuro ni Pastor Angel, si Ulrich Zwingli, tinuro naman yun ni Deacon Marlon. So ito yung final reformer, si John Knox. So sa mga next Mondays, ang pag-aaralan naman natin ay different topics na wala pa tayong nakalagay kung ano yung mga topic na pag-aaralan. So pero ngayon, final na biography yung pag-aaralan natin. So magandang gabi ulit sa mga kasama natin na kararating, si Pastor Erdy, hello Pas, si Mama nandyan rin, saka si Astro. And so good evening sa inyo. So at ang ginawa ko lang dito sa na pagkakasunod-sunod is check muna natin kung ano yung mga general na pangyayari sa buhay ni John Knox via timelines. So ang gagawin kong process dito is ano yung mga nangyari sa buhay niya by date. So ito, parang ang gagawin ko naman dito na atake is parang yung normal na history class natin before. May mga dates, pero hindi naman natin ito tatandaan, pero maganda lang na makita natin yung pagkakasunod-sunod. Tapos after natin daanan yung mga dates na yan, magbibigay tayo ng few comments. At pagkatapos noon, titignan naman natin yung family life ni John Knox, marriage niya,
titignan din natin yung doctrines ni John Knox, ilan sa kanila. At panghuli, titignan din natin yung death ni John Knox, yung kamatayan niya. At kukuha tayo ng mangilan-ngilan ng mga application sa buhay niya. So hindi ito in-depth na pag-aaral sa buhay ni John Knox. Napaka-overview lang nito. Talagang sweeping tong gagawin natin na biography. Kaya kung may mga questions kayo, pwede nyo sila na i-jot down na para later, after nito, ay pwede natin siya pag-usapan. So, 1514, probable na pinanganak si John Knox sa Haddington. Probable ito, hindi kasi talaga natin alam yung pinaka-history at walang isang nagsasabi. May mga nagsabi na 1514 or 1515. Kaya sa mga susunod na mga dates, lahat na ngayon, hindi natin alam yung exact age. Puro pag tinignan nyo sa mga researches, sa mga books, puro probability ng age. Kasi yung pagkapanganak niya ay hindi natin talaga alam yung pinakasimula niya. Pero ganun din yung early life ni John Knox. Sobrang konti din ng mga resources sa mga references. Kaya napakaikli nung mababasa natin ng mga early life ni John Knox. Pero yung makukuha lang natin doon is that nag-graduate siya sa University of St. Andrews at siya ay naging isang ordained priest. So naging isang pari itong si John Knox. Alam naman natin sa panahon nila na pag nag-aral ka, pwede ka na ma-ordain. Yung iba pa nga, katulad ni Calvin, ay binabayaran yung position, tinatawag na simony. Babayaran nila yung position, mapupunta na sila doon. Kumbaga, madaling maging pari sa panahon nila. Pero si John Knox, siya ay gumraduate at siya ay naging ordained priest. Noong 1540, after 4 years approximately, siya ay naging isang notary. Ibig sabihin noon, siya ay naging minor legal official. So, at siya ay nag-tutor din. Hindi niya pinursue yung legal saka priestly na trabaho. Ang ginawa niya talaga noon, nag-focus siya sa pagiging tutor. Yung pagiging tutor, sa panahon nila, yun ay full-time job. Hindi yun isang part-time job katulad sa atin parang mag-tutor ako ng bata ng ilang subjects lang. Sa panahon nila, yung pag-tutor ay isang full-time job. Talagang nagiging estudyante nila, nagiging mentor sila nung isang pag-aaralin sa kanila. At very interestingly, hindi ko na take note, yung chinutor ni John Knox na 2 bata, yung family noon ay naging Protestant. So, alalahanin natin, noong medieval period, bago yung Reformation period, umusbong pa lang ang Reformation, widespread yung Catholicism, yung Roman Catholicism. Talagang Roman Catholic yung buong mga bansa. So, even sa Scotland, sa kanila, yung tinututuran yung mga Roman Catholic, later on, sila ay naging Protestant. Hindi kasi ako nakapag-search ng mas maigi pa. So, very overview lang yung na-search ko. Pero ang iniisip ko dito, 2 lang. Either si John Knox, yung naging influence sa family na yon, kaya sila naging Protestant, or yung family na yon na sinututoran niya, yung nagkaroon din ng opportunity para siya ay ma-influence sa pagiging isang Protestant. So after 3 years, actually itong date nga na 1543, ano pa yan probability pa yan, hindi yan exact. Probable siya ay na-convert sa pagiging from Roman Catholicism papunta sa pagiging Protestant. Siya ay na-convert ng 1543. At sino yung naging main or key influence niya, yun ay walang iba kundi si George Wishart. Yung nasa photo, si John Knox pa rin yan. Naging associate siya, naging bodyguard siya ni George Wishart. Itong si George Wishart, isa talaga siyang reformer. Siya talaga nangangaral talaga siya against sa mga false doctrines ng Roman Catholicism at tinuturo niya talaga yung true gospel. At itong si George Wishart, napunta siya sa Scotland dahil tumatakbo siya mula sa persecution ng mga pinanggalingan niyang lugar. And
So providentially, naging bodyguard siya ni George Wishart. At ito yung naging key influence sa kanya. Pakita ko lang yung photo ni George Wishart. Ayan siya. So si George Wishart ay isang Protestant, reformer, preacher, at sa tagal-tagal ng pagiging bodyguard ni John Knox, na-impluensyahan siya ni George Wishart. At marami yung nagsasabi na talagang naging Christian siya, naging Protestant siya, na born again siya dahil dito sa taong ito. Actually, dalawa yun eh. Hindi ko na nailagay dito kung sino yung isa pa. So, regardless, 1545, siya ay naging isang bodyguard. Now, year after, 1 year pagkatapos na magsimula siya maging bodyguard ni Wishart, si Wishart ay na-martyr. Siya ay sinunog. Siya ay pinersecute doon sa lugar nila. Dahil merong mga taga-sunod si George Wishart, meron siya mga followers, mga naging disciple. Itong mga taga-sunod ni Wishart at mga Protestants ay pinatay yung isang cardinal sa Roman Catholic Church. Ang pangalan niya ay si Cardinal Beaton. So naggantihan, minartyr niyo si Wishart, pinatay naman nila yung isang bishop. At yung mga Protestant, so hindi naman lahat sila pumatay, may mga pumatay lang, yung mga Protestant, nagtago tuloy sila. Kasi syempre, isang mataas na figure yan sa Roman Catholic Church. Nagtago sila doon sa St. Andrew's Castle. So isang kastilyo, nagtago sila doon, andun lang sila sa loob doon sila nabubuhay. Hindi sila mapapasok doon ng mga gustong humuli sa kanila, tumulig sa kanila. And etong si John Knox, of course, bodyguard siya ni Wishart. Isa siya sa mga paghihinalaan, isa siya sa mga pagbibintangan na pumatay doon kay Beaton or nag-conspire kay Beaton. Kaya si John Knox, katulad ng ibang mga Protestant, nagtago siya sa loob ng castle. Doon sa tinatawag na St. Andrew's Castle. At doon siya unang-unang nag-preach ng kanyang Protestant sermon. Ito, isang account sa christianstudylibrary.org. Basahin ko ito sa inyo. Regarding ito sa calling niya, nung nasa loob siya na nagtatago. Nasa loob sila ng St. Andrew's Castle. Sinabi doon sa account, Protestant preachers were very few in number, and it was soon recognized that Knox had the gifts to be a preacher. Pressed privately to acknowledge a calling to preach, Knox refused. Konti lang yung mga mangangaral nila. Kinausap siya privately ng mga mangangaral na to para sa makapangaral siya. At itong si John Knox, ayaw niya. Let's continue. He could not preach, he said, unless called by God. Ito yung conviction niya. Hindi niya gagawin yon kung hindi siya totoong tinawag ng Diyos. Undeterred. In the course of the next sermon, the preacher stopped. Yung isa sa mga Protestant preacher and addressed Knox directly. So, nagkakaroon sila ng worship service sa loob ng castle. Yung preacher, tumigil sa sermon. Biglang in-address si John Knox. Sabi ng preacher, "Brother," said the preacher looking at Knox, "in the name of God and of His Son, Jesus Christ, and in the name of all those here present, I call you by my mouth. I charge you that you refuse not this holy vocation." Grabe, no? Nagpipreach. Biglang in-address isang tao, si John Knox.
Sinabi niya, wag mong tanggihan yung panawagan sa'yo ng Diyos. Tapos, the preacher turned to the congregation. Ito yung sabi ng preacher sa congregation. Sabi niya, was not this your charge to me? And do you not approve of this calling? Sabi niya sa kanila, hindi ba sang-ayon kayo, congregation, na siya ay tinawag ng Diyos? And yung congregation, they replied with one voice, it was, and we approved it. Knox ran out of the meeting in tears, but eventually he submitted to the call of God's people. Grabe, no? Ito yung nangyari sa, nagtatago sila nito, may worship service sila, tapos ganito yung calling na nangyari kay John Knox. Tama nga naman, no? May congregational pero ano nga lang, sa worship service, nag-agree yung congregation at umiiyak si John Knox, umalis siya, nagtatatakbo siya. Pero sooner or later, dito sa loob ng castle, nag-preach siya ng kanyang pinakaunang Protestant sermon. So now, after niya mag-preach, first Protestant sermon niya, kinuha niya na yung panawagan, maganda na sana yung mga susunod na pangyayari, no? Pero, the castle falls. Nasugod sila ng mga authority sa loob, nahuli sila, kumbaga, napasok na sila ng mga authority sa loob ng castle. At ang ginawa ng mga authorities, lahat silang mga Protestant, ay ginawang slave. So they were imprisoned. Kinulong sila bilang mga galley slave sa France for 19 months. So more than 1 year, less than 2 years na ginawa silang slave. Now, yung galley slave, kung maaalala ninyo, ito yung mga nasa ilalim ng barko, sila yung pinagsasagwan. Yun yung galley slave. Ito, ganyan. O kahit hindi sa ilalim, basta sila yung pinagsasagwan sa mga barko. Ganyan yung nangyari kay John Knox. Isa siya sa mga naging galley slave. At nakaranas siya nito for ilang months yun? 19. No? Nakaranas siya nito for 19 months. Na ang tagal niya na naging isang alipin. Siyempre, may mga tama ba na 19 months yung nakalagay? 19 months. Dito sa galley slave na to, photo lang to, hindi sila to. Doon sa galley slavery na yon bilang punishment sa kanila, although may time period naman, pero may mga power tripping doon. At ang nangyari, yung mga Roman Catholic, tinatakot sila. At pinipilit sila na sambahin si Mary. So dito, basahin ko yung isang account sa book na, galing sa book na The Thundering Scott, saka sa The Trumpeter of God. Basahin ko lang. They were threatened, yung mga galley slaves. They were threatened with torture if they did not give proper signs of reverence when Mass was performed on the ship. May misa sa loob ng barko. At sabi, ito-torture namin kayo pag hindi kayo gumalang sa misa. Knox recounted an incident when one of the prisoners, possibly himself, kasi ganun, di ba si Apostle Paul, ganun yung ginawa sa Corinthians. Sinasabi niya, may kilala ako na nakapunta sa third heaven, pero ang most probably siya yun. Nagnanarrate lang siya sa third person. So, sabi ng mga writers, probably yung sinasabi ni John Knox ay sarili niya. Pero ano bang ginawa nung one of the prisoners? So, basahin natin. One of the prisoners was required to show devotion to a picture of the Virgin Mary. The prisoner was told to give it a kiss of veneration. Pinipilit daw siya. Pinipilit yung isang prisoner, halikan mo yung picture ni Mary.
Eto, ang gagawin mo, he refused, and when the picture was pushed up to his face, tumatanggi siya, tapos pinilit pa talaga, nilapit sa mukha niya. The prisoner seized the picture and threw it into the sea, saying, "Let our lady now save herself. She is light enough. Let her learn to swim." Grabe ang tindi ng personality ni John Knox. Halikan mo tong picture, halikan mo litrato ni Maria. Nung pinilit sa mukha niya, tinapon niya sa dagat yung litrato. Sabi niya, hayaan niyong iligtas niya yung sarili niya. Magaan naman siya eh. Hayaan niyong matuto siyang lumangoy. At according dito sa account, after that, according to Knox, the Scottish prisoners were no longer forced to perform such devotions. Nasindak pala yung mga nag-handle sa kanila. Tinigilan na nila yung pag-threaten sa mga galley slaves. So, kahit mga bits and pieces, makikita natin kung ano yung personality nitong ni John Knox. Kaya tindi ng isang title, The Thundering Scot, The Trumpeter of God. So, siya ay na-imprison sa galley slave sa France for 19 months. 19 na buwan. Now, after that, nakalaya na sila, of course, after 19 months. At syempre, hindi siya mag-i-stay sa Scotland. Kasi nga, ang naghahari na doon, namamayanin na government ay Roman Catholicism. May masama, may bad taste na yung mga Protestant. Pinatay ba naman yung isang cardinal eh. So, ang ginawa talaga ni John Knox, umalis siya. Kaya ito na yung tinatawag sa buhay niya na nasa exile siya. Pero hindi ibig sabihin na pinatapon siya. Ang ibig sabihin ay umalis siya. Hindi siya nagstay sa sarili niyang bansa. So, umalis siya at dito una niyang napuntahan ay England. Nagpastor siya sa Berwick, England, at doon ay nakapag-establish siya ng kanyang preaching reputation. Pagkatapos, 1552, pumunta naman siya sa London. At nung nandun siya sa London, umayaw din siya sa pagiging isang minister, sa pagiging isang bishop, kasi nagdi-disagree siya sa mga practices. Isa yan sa mapapansin natin kay Knox. Kapag may disagreement siya sa isang church, pero lahat naman yun worship, sa usapin ng worship. Kapag may disagreement siya dun sa worship, alis ka agad siya o hindi siya magpapastor doon. So may dispute siya at yung dispute niya dun sa church ng London ay yung pagluhod sa communion. Yung pagluhod sa communion. So ayaw niya noon dahil of course kagagaling lang nila sa Roman Catholic tradition at nag-refuse siya na maging bishop. 1553, nagtago naman siya kasi ang daming Mary, po Mary. Mary Tudor, Mary of Scots. May iba pang Marys. May dalawang Mary nga ako na sinesearch kanina. Yung pala magnanay pala sila. Pareho silang Mary. So anyway, pero natago siya nung si Mary Tudor ay naging reyna. Of course, ito ay merong politics. Kung sino yung nakaupo sa trono, yung religion na gusto niya, ang religion ng buong bansa. Kapag Catholic, Roman Catholic, yung reyna, hari, Roman Catholic yung buong bansa. Kapag Protestant, yung hari, reyna, Protestant yung buong bansa. Kasi magkadikit yung politics sa religion, yung church and state. Kaya nagtatago si John Knox. Now, 1554, saan siya nagtago? Pumunta siya sa France. After niya sa France, sa Zurich. Alala niyo Zurich? At pagkatapos sa Zurich, sa Geneva naman, kay Calvin. At dito, may mga nagsabi, nag-acquaintance ni Knox si Calvin. Yung iba naman nagsasabi, naging estudyante ni Calvin si John Knox. So, hindi ko kasi napanood ng buo yung
Bible study ni Pastor Ramen dito sa buhay ni John Knox. Pero yung naabutan ko lang na portion is that tinutukan daw ni Calvin si John Knox dahil nakakitaan niya ng pagiging instrumento ng Diyos, kaya tinutukan niya para maging mas kagamit-gamit pa later on. At si Calvin din, nirecommend niya si John Knox na magpastor. So nagpastor din si John Knox sa isang lugar, isang worship place doon sa loob ng Geneva. Tapos naging pastor din siya ng English congregation sa Frankfurt. So baka may mga nalilito sa atin na iba dahil sa panahon nila talagang ganun very transient yung pagpapastor. Si Calvin maganda, no? Kasi long time talaga siya na nagpastor sa mga churches. Unless may talagang matinding dahilan. Pero normally talaga, transition period yun. Mayroon pang church and state na naglalaban at mayroon pang mga persecution. Kaya karamihan ng mga pastor, palipat-lipat. Papastor sila dito, tapos next time naman sa ibang lugar na naman, next time sa ibang lugar na naman. Ganun yung nangyari kay John Knox. Kaya marami siyang napagministeran at hindi siya nasa isang lugar lang. Sa 1555, kagagaling niya lang ng Frankfurt, di ba? So nag-minister sa Frankfurt. Kailan yun? 1554, 1 year lang, 1555. May hindi na naman siya nagustuhan. Dispute over liturgy. Forces him to Geneva ulit. So galing Frankfurt, punta na naman ng Geneva. At yung nagpastor siya ng English congregation doon sa Geneva. At after nun, actually, etong panahon na to, na bumalik na siya sa Scotland from Geneva, ay may pinalitan na ulit yung hari or reyna sa Scotland, kaya bumalik na ulit siya. So, bumalik na ulit siya doon sa Geneva, pero alis ka agad siya, no? Kagagaling niya lang, kapapastor niya pa lang, alis ka agad siya. So, during this time, doon din siya nagpakasal. Ayan. Kinasal siya kay Marjorie Bowes at gumawa siya ng missionary work. Now, next year, 1556, kinondemn niya, siya ay na-condemn sa pagiging isang heretic doon sa Scotland. At balik na naman ulit siya sa Geneva kasama ni asawa niya at mother-in-law niya. So, na-condemn na naman ulit siya doon sa Scotland. Tapos sa 1558, 2 years after, sumulat siya nung isa sa mga very, very, very controversial na mga pamphlet niya. Ang title ng pamphlet ni John Knox ay The First Blast of the Trumpet Against the Monstrous Regiment of Women. Mamaya ako magko-comment sa works na to. Pero dito, sa work niya, ina-advocate niya na pwedeng magrebelde sa mga authorities kung sila ay ungodly. Kumbaga, pwede ka mag-disobey kapag yung leader ay disobedient sa Diyos. Ang pinatutungkulan niya ito ay Estado. Kapag hindi sumusunod sa Diyos yung Estado, wag rin silang sundin. Nag-advocate siya nun. Talagang sa doctrine later, makikita natin to. 1558 yan. Nung sinulat niya tong pamphlet na to, anonymous. Hindi niya nilagay yung totoo niyang pangalan. Parang 2 years later pa yata, bago umamin siya na siya yung sumulat nun. Pero I will not get ahead of myself. Mamaya na yon. 1559, bumalik siya sa Scotland. Gusto kong gumawa dito nung illustration kung gaano ka dami yung paikot-ikot niya Kaya lang wala na akong time kanina. Pero pabalik-balik siya, no? Galing siya sa Scotland, balik ng Geneva, balik ulit siya ng Scotland. Mahal niya yung Scotland. Mahal niya yung bayan niya. At pagbalik niya sa Scotland, nag-preach siya ng sermon na kinokondemn niya yung idolatry. At nung nag-preach siya, nag-lead yun sa rebellion. Talagang nagkakaroon ng mga rebellion. Talagang, physical na lumalaban yung mga mamamayan.
doon sa mga authorities. At 1560, yung Reformation Parliament adopts the Protestant Scots Confession. So, sa panahon nila, yes, may monarchy, pero may parliament din. May reyna, pero may parliament. So, ibig sabihin, hindi lang yung reyna or yung hari yung nasusunod, merong grupo ng mga tao. At yung mga grupo ng mga tao na nasa parliament sa Scots, inadapt nila. Ito na yung confession natin. The Scots Confession. Yung Scots Confession na yan, si John Knox ang gumawa. Maganda na sana, no? 1560, it's a good year. It's a very good year. Yung parliament, inadapt na yung confession ng Protestants. However, yung year din na yon, namatay yung misis niya. John Knox's wife, Marjorie, dies. 1561, dire-diretso pa rin siya sa ministry. Tumulong si John Knox sa pagsulat ng Book of Discipline para dito sa church. At yung Roman Catholic naman, si Queen Mary of Scots, bumalik siya dito sa Scotland para siya yung sabi ko maghari kaya lang reyna siya, magreyna, para siya yung mag-rule. At si John Knox nag-minister siya sa St. Giles of Edinburgh. Nasa loob pa rin siya nito ng Scotland. At actually, merong ang pinaka-enemy, pwede natin sabihin na kontrabida, silang dalawa ang nagtutuos palagi. Si John Knox laban kay Queen Mary of Scots. Etong si Queen Mary of Scots, pinapatawag palagi si John Knox 4 na beses or more. Pinatawag siya sa harapan niya. Pumunta ka dito. Tapos nakikipag-debate, nag-aaway sila. isang pastor at isang reyna. Nagdidiskusyon talaga sila. Meron pang isang event, meron pang isang account, pangatlong pagtawag niya kay John Knox, kasi hindi niya rin syempre pwedeng galawin si John Knox kasi nagiging powerful figure na si Knox dito eh. So si Queen Mary of Scots, mangyak-yak pa siya, sabi niya, ano bang gusto mo? Pati yung pagpapakasal ko, nagko-comment ka pa. Kasi mayroong soon to be husband itong si Queen Mary of Scots. Tapos mangyak-yak pa siya sa harapan ni John Knox. Sabi ni John Knox, sabi niya, sino ka ba para makialam dito? Sabi ni John Knox dun sa account na yon, na kahit sinong mamamayan ay pwede mag-comment kung makaka-apekto ito sa bayan niya, sa bansa niya. So of course, may religious side yon. So marami, yung interview dyan, pinatawag siya ni Mary. At sa lahat ng pagpapatawag sa kanya ni Mary, walang naakusa sa kanya. Hindi siya nakulong. And then, 1564, so ilan niya, 4 years after mamatay yung una niyang asawa, ay nagpakasal ulit si John Knox kay Margaret Stewart. So yung love life ni John Knox, later ko yan i-discuss. Pero after 4 years, ay nagpakasal si John Knox ulit. So meron siya 2 asawa sa buong buhay niya. So 1566 naman, later ito si Queen Mary of Scots ay natanggal siya sa pagiging reyna, namayani yung Protestant faith, tapos pumanaw na rin yung si Mary of Scots, kaya nagtuloy-tuloy yung Reformation work ni John Knox. Sinulat ni John Knox ng 1566 yung History of the Reformation of Religion in Scotland. Isa yan sa mga books niya. At 1572, eto na yung panahon na namatay siya. Walang nakalagay sa mga nabasa ko eh. Kung may mga nakakaalam sa inyo, pwede nyo sabihin. So hindi ko alam kung ano yung cause ng death niya. Perhaps sa katandaan ito. So siya ay binurol sa St. Giles Cathedral. Alala nyo, doon siya nagpapastor sa mga nabanggit natin kanina. So now,
yun lang yung overview ng timeline ni John Knox. So, dinaanan natin mula pagkapanganak niya, 1514, hanggang sa death niya sa 1572. Punta naman tayo sa marriages ni John Knox. Si John Knox ay nagkaroon ng unang asawa, si Marjorie Bowes. At dun sa una niyang asawa na si Marjorie Bowes, sobrang konti nung information na makikita natin sa mga resources natin. Merong isang account kung saan nasa footnote ng sulat ni Calvin, ni John Calvin sa isang Christopher Goodman. Nung namatay si Marjorie Bowes, ito yung sabi ni Calvin, I am not a little grieved that our brother Knox has been deprived of the most delightful of wives. So kilala ni Calvin kasi alala nyo, nasa Geneva na siya noon eh. Pagbalik ni Knox sa Geneva, pinauna niya yung misis niya sa mother-in-law niya. So kilala ni Calvin, perhaps kilala ni Idelette Calvin, etong unang asawa ni John Knox, si Marjorie Bowes. Hindi natin alam kung ano yung mga naging contribution niya, pero according kay Calvin, isa siya sa mga delightful wives para kay John Knox. At pinapakita nito kung gaano nag-grieve si John Knox sa pagkamatay ng unang asawa niya. At dito kay Marjorie Bowes, nagkaroon ng dalawang anak, si John Knox, si Nathaniel at si Eleazar. So yung dalawang anak ni John Knox kay Marjorie Bowes. So after 4 years, nagpakasal ulit si John Knox. Ito naman kay Margaret Stewart. Ayan. At si Margaret Stewart, medyo controversial itong marriage ni John Knox kay Margaret Stewart. Katulad si John Knox ni William Farel. Kasi si William Farel, siya yung best friend ni Calvin, mentor ni Calvin. At si William Farel, pinagalitan siya ni Calvin. Kasi sa dinami-dami ng pwedeng pakasalan, pinakasalan niya ay dalagita. Sobrang bata pa. Ganun yung nangyari kay William Farel at kay John Calvin. Pero si John Knox, same. Si Margaret Stewart, 19 years old. At si John Knox, siya ay 50 plus years old. Mga late 50s na siya nung nagpakasal siya kay Margaret Stewart na isang 19 years old. Pero yung marriage nila ay merong permission ng parents ni Margaret Stewart. Very interesting dito sa isang resources na ang pangalan ay Ladies of the Covenant na sinulat, dinescribe ni Robert Millar. Yung kwento niya ay yung nanay ni Margaret Stewart ay isang Protestant. Kumbaga na open sila sa Protestant religion at binibisita palagi ni John Knox etong family na to. At yung nanay na Stewart, sinabi sa kanya, yung nanay na Stewart, kinausap niya si John Knox, ayaw mo bang mag-asawa? Ayaw mo bang mag-asawa? Gusto mo bang mag-asawa? Hanapan kita. At sabi nung nanay na Stewart, baka kailangan mo ng mapapangasawa. Sabi naman ni John Knox kay nanay Stewart, sabi niya, tingin ko walang kukuha sa akin na sa isang wanderer na katulad ko, kasi naalala niya sa timeline, patakbo-takbo siya eh. Kung saan siya, talaga siya, traveler, itinerant preacher siya. Nasa isip ni John Knox, tingin ko walang babae na gustong sumama sa mission ko bilang tinawag ng Diyos na mangaral sa iba't ibang mga lugar. At sabi ng nanay na Stewart, sige, hayaan mo. Kung yan lang naman ang objection mo, hahanapan kita. At itong nanay na Stewart na ito, meron siyang
sa account lang na to I don't know kung meron pa. 3 babaeng anak. At yung unang babaeng anak, tinanong niya, gusto mo ba na mapangasawa si Mr. Knox? Ayaw nung panganay. Yung pangalawa, kinausap, gusto mo ba mapangasawa si Mr. Knox? Ayaw din nung pangalawa. At sa bunso, yung bunso ay si Margaret Stewart. Sabi ni nung nanay, gusto mo bang mapangasawa si Mr. Knox? At sabi nung bunso, yung 19 years old, gusto ko. Pero hindi ko alam kung papayag si Mr. Knox. So, dito nagsimula ay yung nanay mismo ang kumausap para sila ay magkatuluyan. At hindi naman kaagad-agad ganon. Sinabi ni John Knox mismo na kinausap niya itong si Margaret Stewart na willing ka ba? Hayaan yung basahin ko na lang para in his own words. Ito yung sinabi ni John Knox. My bird, if you be willing to take me, you must take your venture of God's providence as I do. I go through the country sometimes on my foot, with a wallet on my arm, a shirt, a clean band, and a Bible in it. You may put some things in it for yourself, and if I bid you to take the wallet, you must do it, and go where I go, and lodge where I lodge. Parang gano'n agad yung finront ni Knox. Sabi niya, kung willing ka na pakasalan ako, ganito yung magiging buhay mo. Palagi ako naglalakad, palagi ako umaalis. Ang bitbit ko lang ay wallet ko, is damit, at Bible. At sabi ni Margaret Stewart, Sir, I'll do all this. Yun yung naging sagot niya sa batang edad niya at hanggang sa huling hininga ni John Knox, nagkaroon sila ng 3 anak, si Martha, si Margaret, at si Elizabeth. Actually, itong si Margaret Stewart, siya rin ang nag-aalaga doon sa 2 unang anak ni Knox. So 5 yung inaalagaan ni Margaret Stewart. So at age of 19, may 2 na agad siya na inaalagaan, yung 2 Nathaniel at Eleazar. At naging kagamit-gamit si Margaret sa buhay ni John Knox. Later on, makikita niyo sa dulo ng buhay ni John Knox, kagamit-gamit itong si Margaret Stewart. So, ayan, pagkamatay ni John Knox, itong si Margaret Stewart, binigyan siya ng 1-year pension ng General Assembly, at after noon ay nakapag-asawa ulit siya later on. So, punta na tayo sa doctrine. Ayan. Punta tayo sa doctrine. Marami kasi kung iisa-isay natin. So, ang babanggitin ko lang dito ay 6. Very brief lang sa very general. Yung doctrine, una, ay regarding salvation at mga basics ng Protestant Reformation. Pangalawa, yung specific kay John Knox. So una na doctrine ay scripture. Of course, sa Roman Catholic Church, ang authority ay magisterium, pope, plus the magisterial, yung mga archbishop, yan, at tradition. Pero si John Knox, yung Word of God. The Word of God was a living word, and beliefs and church practices must conform to the essential truth. Ang sinasabi palagi ni John Knox, nasaan sa Bible, susundin natin ay Bible. Kaya nga umaalis siya doon sa ibang church kapag may mga dagdag. Redemption, yung salvation ay dahil lang sa libre at undeserved na biyaya ni Kristo. Sometimes it is called the justification by faith alone. So tinuro ni Luther, tinuro ni Calvin, tinuro ni Zwingli, tinuro rin ni John Knox. Ang kaligtasan ay ang pagpapawalang sala ay sa pamamagitan ng pananalig lamang kay Kristo lamang sa ginawa niya sa krus. Mediation ay yung paggitna, pamamagitan. Walang role yung pari sa pagpamamagitan. There was nothing supporting this in Scripture.
Ang namamagitan lang sa atin ay si Jesus pag sa usapin ng kaligtasan. Now, punta tayo sa mga specifics kay Knox. Pinaka galit na galit siya ay yung kasalanan ng idolatry. Ito yung pinaka talagang tinutukan niya, idolatry. Sa Catholic Mass, sa Misa, nakita niya na sobrang daming dinagdag na practices na unsupported naman ng Bible. Kaya yung Misa daw, nagpo-promote yun ng false atonement based sa works, at tinatawag niya lahat ng mga sumasamba sa Misa bilang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ganyan ka-strong yung language ni John Knox pagdating sa idolatry. Hindi lang daw sila na sumasamba sa ibang Diyos kung hindi nagtitiwala sa kahit alin maliban sa Diyos. At pag dinagdagan yung mga usapin ng panambahan nang wala sa scripture, sabi ni John Knox, that is idolatry. Immutability. Naniniwala si John Knox na ang Diyos ay immutable. Hindi siya nagbabago mula lumang tipan hanggang bagong tipan hanggang sa panahon nila. Therefore, ang naging conclusion niya, yung batas ng Diyos ay hindi rin nagbabago. Now, ang naging implication noon, hindi nagbabago yung batas ng Diyos, dapat daw sumunod yung Scotland katulad kung paano sumunod yung ancient Israel. Ngayon, dito na papasok yung state and church. Dahil sa Old Testament, sa Old Covenant, ay tinatawag na theocracy. Yung naghahari sa isang bansa ay yung mismong mga church rin, yung religion. So inisip niya kung ganun sa Old Testament, ganyan din dapat sa panahon natin. Kaya pinupush palagi ni John Knox na i-resist yung false religion sa panahon nila. Sa kanila naman kasi wala pa katulad sa atin ngayon na yung religion ng presidente ay hindi niya ipupush sa lahat ng tao. Hindi katulad sa natin, sa kanila, sa panahon nila, kung ano yung religion ng namumuno, kayo lahat, ganyan kayo. So, pangatlo naman, yung political powers. Iniisip ni John Knox, pero wag niyo isipin na si John Knox lang to. Kahit si Luther, kahit si Calvin, kahit si Zwingli, mayroon silang sense na umaasa sila sa political power. Siguro masabi natin mas laylo ay si Luther. Pero si Calvin at Zwingli, meron talagang sense na umaasa sila sa political power para ma-push yung agenda ng gospel Kasi naalala ko si Luther, may times na nagtago lang siya. Nagsulat lang siya ng sulat, nagtago lang siya. Kaya sinabi ni Luther, di ba, I did not do anything, the word did it all. Pero karamihan ng mga reformers ay tinatawag na magisterial reformers. Pag sinabi nating magisterial reformers, state, yung kapangyarihan ng state. Si Calvin, di ba, sumulat siya kay King James ba yun? Si King James, sinulatan niya ng Confession, ng Institute of Christian Theology. Kasi gusto niyang maniwala yung hari para ipatupad ng hari. Ganon din si John Knox. Itong si John Knox ay umaasa na kikilos yung Diyos sa pamamagitan ng government para mismo ipalaganap yung ebanghelyo at ipatupad kung ano yung mga tinuturo ng salita ng Diyos. This may seem harsh to our modern ears, pero ito yung alam nila at ito yung situation nila sa panahon nila. Very, 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 very far pa yung idea na isang government na unreligious or non-religious. Kaya isipin nyo, lahat sila, mapa-Roman Catholic, mapa-Protestant, galit na galit sa Anabaptist.
Kasi yung Anabaptist, yung pinupush eh. Ba't sila galit na galit doon? Kasi sila ay nagpo-propagate na separate yung church at state. So, yan yung sa doctrine. Now, last, final na to, bago tayo sa mga key takeaways. Ay, hindi pa pala. Sa death pa pala niya. Second to the last. Ito yung mga works, mga sulat ni John Knox. So, meron ng printing press, no? Ito yung mga sulat niya. Ito yung tatlo sa pinaka-popular. Yung una, Scott's Confession. Pwede yung i-search yan sa internet. Yung Confession of Faith ng Scotland. Ang sumulat ay si John Knox. History of the Reformation in Scotland. So, ano yung nangyaring Reformation sa Scotland? Historical. Sulat niya ito. At lastly, ito na yung binanggit ko kanina na may pagka sobra talaga. Yung sobra na, grabe pa. Yung attack niya sa mga women na rulers. The first blast of trumpet against the monstrous regiment of women. Kasi sa panahon nila, puro reyna. Queen Mary, Queen Mary, Queen Mary, Queen Elizabeth. Nasa Geneva siya, sumulat siya ng pamphlet at hindi niya sinabing siya yun. Yung monstrous, ang ibig sabihin nun ay unnatural. Hindi ibig sabihin ng monstrous ay halimaw lahat ng reyna. Hindi. Ang ibig sabihin niya lang ay hindi natural para sa babae na maging political leader. At sinulat niya yan sa kasagsagan nung umalis siya sa Scotland. Pinauna niya yung asawa niya sa yung mother-in-law niya. Sumulat siya. Maging yung dati niyang kakampi na reyna, si Queen Elizabeth, nagalit sa kanya. Kahit hindi niya naman intensyon na magsalita laban kay Queen Elizabeth. Pero dahil babae siya, at sabi ni Knox, bawal maging pinuno sa gobyerno isang babae. Ayan, tapos verse. Pati yung kakampi niyang reyna, nagalit tuloy sa kanya. At long time yun na pangyayari. So, ito yung tatlong naging mga sulat ni John Knox. So, punta tayo sa death ni John Knox. Ito lang yung few notes natin. Again, hindi ko alam kung ano mismo yung kinamatay niya, pero perhaps sa katandaan, pwede kayo mag-search. With his friends and some of the greatest Scottish nobles around him, he asked for the Bible to be read aloud. So nakahiga na siya, nasa deathbed na siya. Mga kaibigan niya, hinihiling niya palagi na basahan siya ng Bible nung nasa deathbed na siya. On his last day, 24th of November, 1572, binabasahan siya ng kanyang misis ng 1 Corinthians. Binabasa sa kanya yan paulit-ulit. At nung malapit na mismo siya mamamatay, siya na yung humiling sa misis niya na ang babasahin sa kanya ay John chapter 17. Yung John chapter 17, ito yung high priestly prayer ni Jesus. Ang tawag ni John Knox ay my first anchor. Kung maaalala nyo sa ibang mga biographies, ito rin, John 17, yung pinabasa ni Martin Luther nung mamamatay na siya. Mamamatay na siya, pinabasa niya kay Catharina von Bora, sa misis niya. Sabi niya, basahan mo ko John 17, John 17. Mamamatay na siya. Yun yung pag-asa niya. Na pinapanalangin siya ni Jesus, na gusto siyang makasama ni Jesus, at sagot sa panalangin ni Jesus, yung pagpanaw niya. At napakalaking testimony yung ipinronounce kay John Knox sa kanyang grave, nakatatak sa lapida ni John Knox. Kaya lang hindi na natin alam ngayon yan kung nasan. Kasi na-renovate na tapos nawala na. So, pero nakatatak sa lapida niya, nung nilibing siya, ay eto, here lies one who never feared any flesh.
Nandito, nakahimlay, siyang walang kinatatakutan ng mga nilikha. He was not afraid of queens or kings or swords or slavery or imprisonment or pain or suffering. He's not afraid. Walang kinatatakutan si John Knox. Kaya isa sa mga naging talagang kalaban niya, si Queen Mary of Scots. Ito yung sinabi niya, I fear the prayers of John Knox more than all the assembled armies of Europe. Grabe, isang reyna, makapangyarihan, politically powerful. Sinabi niya, mas takot pa ako sa panalangin ni John Knox kaysa sa lahat ng sandatahan ng Europa. Ganito nakikita nila na si John Knox ay prayerful at si John Knox ay lumalaban pagdating sa pananampalataya at sinusulong niya yung ebanghelyo na wala siyang kinatatakutan ng mga malalaking tao. Diyan sumikat sa panalangin yung kataga ni John Knox na prayer niya to sa Diyos, Lord, give me Scotland or I die. Panginoon, ibigay mo sa akin tong bansang to. Ibig sabihin, ibigay mo sa akin, ibig niya sabihin doon, gawin mo silang Kristiyano. Gawin mong ebanghelyo yung bansa ko o patayin mo na lang ako. Grabe, no? Nung naaalala ko to, ang naaalala ko is si Paul, si Apostle Paul. Yung sa Roman, sabi ni Apostle Paul, Romans 9 yata yun. Sabi niya, kung pwede lang na yung mga kababayan ko, sabi ni Paul, kung pwede lang na maligtas yung kababayan ko kahit sarili kong kaligtasan, ay i-give up ko. Maligtas lang yung mga kapwa ko Hudyo, kahit tanggalan na ako ng Diyos ng salvation. Just for them to be saved. In hindsight, parang doon umi-echo, no? Yung sinasabi ni John Knox, Lord, please save them. Save my nation, my countrymen. So, dito nagtatapos yung pag-aaral natin. Punta man tayo sa 5 mga may iksi lang ng mga lessons sa buhay ni John Knox. So, una, have a heart for the salvation of your countrymen. Magkaroon tayo ng puso para sa kaligtasan ng mga kababayan natin, ng Pilipinas. Sabi niya, give me Scotland or I die. Tayo rin. Give me the Philippines or I die. Sa mga kanya-kanyang lugar, give me Antipolo or I die. Give me Taytay or I die. Give me Pasig or I die. Give me Cainta or I die. Give me our nation. Yung sinabi ko kanina na umaalingaw-ngaw sa sulat ni Paul, yung sulat prayer ni John Knox, lahat ng umaalingaw-ngaw sa ginawa ni Jesus. Si Jesus, ano sabi ni Jesus? Sa ginawa niyang kaligtasan, ang sinabi ng Panginoon, kahit ako na yung mamatay, basta wag sila. Father, ako na yung mamamatay para hindi sila mamatay. Ako na yung parusahan mo para hindi sila maparusahan. Ako na yung wag mo iligtas para sila yung maligtas. That's it. Etong klase ng panalangin ni John Knox ay gospel echo. Isa itong gospel imitation. Isa itong gospel heart. Yung sabihin natin na kahit ako na yung mahirapan, basta maligtas sila. Yun yung una, have a heart for the salvation of your countrymen. Pabalik-balik siya dito sa Scotland. Hirap-hirap siya dito, babalik-balik pa rin siya. Why? For their salvation. Number 2, ang pananampalataya, yan ay nagbubunga ng katapangan.
At yung katapangan na yon ay katapangan sa pagsasalita ng ebanghelyo at sa pagtatama ng maling relihiyon. Yan yung katapangan ni John Knox in positively speaking the truth of the gospel and negatively opposing and correcting yung mga false worships. Yun yung katapangan. Pangatlo is fear God, not man. Isa ito sa mga natural na kasalanan natin. Takot tayo masyado sa tao. Takot ako sa sabihin nila, takot ako sa isipin nila, takot ako sa mga magiging reputasyon ko, takot ako sa baka pagtawanan nila ako or imak nila ako or ano man. That's fear of man. Takot tayo sa tao. But here we see in this man na ginamit ng Diyos, si John Knox, nasa lapida niya, di ba? He feared no flesh. Ang kinatatakutan niya lang ay ang Diyos. Ang kinatatakutan niya ay ang Diyos. So yung pang-apat, our professed devotion to the kingdom of Christ is tested by hardships and sufferings. Ang daming pinagdaanan ni John Knox. At totoo naman ito yung testing, ito yung paano masusubok yung faith. Diba? Yung sinabi sa 1 Peter, yung the testing of your faith, that it will show you that your faith is more worth than gold. Ano yun? Trials. Yung mga pagsubok, mga paghihirap, yan yung magpapakita kung gaano katotoo yung faith. Kung sa gitna ba ng pagsubok na to, ay sasabihin mo pa rin, si Kristo ang Panginoon ko, sa Kanya ako kakapit, siya ang paglilingkuran ko, sa Kanya ako aasa, sa Kanyang buhay na to. If, pagkatapos ng lahat ng iyon, masasabi pa rin natin yun, that's where our professed devotion is finally proven. Incredible, makikitang credible. Last one, na pwede natin makuha is a life wholly given to the glory of Christ is a life worth living. Sa tagal ng buhay ni John Knox, sulit yung buhay niya. Dahil binigay niya yan para kay Jesus. Binigay niya yan para sa kaluwalhatian ni Jesus. Binigay niya yung dugot, pawis, katalinuhan, at lakas, at kahinaan, at lahat ng limitasyon, at lahat ng mga biyaya, at lahat ng mga meron siya para sa kaluwalhatian ni Jesus, para si Jesus yung matanyag. It's a life worth living from the beginning to the end. Makikita natin na yung buong buhay niya ay Soli Deo Gloria, Soli Deo Christus, yung buhay ni John Knox. So ito lang yung 5. Perhaps may iba pa tayong pwede makuha, pero ito lang yung nakita ko sa time na hinanda ko to. So maraming salamat sa na daanan natin ng mga buhay at lessons from John Knox. So dito nagtatapos yung lecture proper natin. Ayan, salamat po Pastor Joseph sa pagbibigay ng lecture patungkol sa buhay ni John Knox. So, tunay na kamangha-mangha yung ginawa ng Panginoon sa buhay ng mahinang reformista na ito. Ipinakita niya kung gaano kaya niyang baguhin yung buhay ng isang tao at bigyan niya ng kalakasan yung ganun yung ginagawa ng Diyos eh. Yung sa una ay mistulang parang cowardly siya. Pero siya pala yung gagamitin niya para sa mga malalaki niyang mga hakbangin para sa kanyang kaharian. So, nakita natin yun sa buhay ni John Knox. So, ngayon nga po ay natapos yung ating lecture na binigay ni Pastor Joseph. So, dadako tayo ngayon sa question and answer. Pero bago yon,
ang alam ko, nagpipicture muna bago magtanong eh. So, Yeah, bro. In-open ko kasi medyo umaano yung wifi namin ngayon. Wait lang. ayan, sige po. Hindi ko mabuksan dito sa tablet eh. Ayan, wait lang. Tradition. Ano to? Tradition. Hindi naman siya kapantay ng scripture. Na tradition. Ayan. Ay, alisin ko muna yung presentation pala. Okay. And Hello. sige po. Ayan sila Mike. Hello, Mike. Hindi pa ako nag-reply, Mike, kasi ongoing pa eh. Mamaya na ako mag-reply. Ay, hindi ko maano. Si Deacon Marlon kasi nagpakalbo ulit eh. Lahat daw magiging kalbo. Gusto niya mapati ako, pakalbo na ako. Ay, ako pala ang picture? Ano ba yan? Umingiti. Wait lang. Okay. Sige po, 1, 2, 3. Okay. Sana lang. Sige po, 1, 2, 3. Okay, salamat po. And thank you po. Sige po, open na tayo ngayon sa discussion, sa mga questions nyo or clarification. Pwede po kayong mag-open ng mic, magtaas ng kamay, or i-send nyo dito sa chat box para ako na lang yung magbabasa para kay Pastor Joseph. I-open nyo daw si Mike. Ayan. Pwede rin po ng reflection kung meron kayong mga reflection. Sige, Bro Joel. Sige po, habang nag-iisip po sila ng tanong, pasensya na po hindi ko na simulan pero panoorin ko na lang po mamaya. Salamat po sa sa pag-serve niyo po para ma-record. Siguro po lang, quick parang reflections lang or learnings ko po dun sa bukod po sa mga nabanggit. Nag-agree po kay John Knox in a sense na unnatural yung pagiging leaders ng women sa specifically sa church, sinabi naman yun. Tapos sa families din. And somehow, sumasalamin din siya kapag institution ng government, ng nation. May sense na we failed as men when women take the lead. Hindi ko po lang kung clear yung mic ko, no? Pero kahit nga sa work kahit sa work na parang may study na yung mga high positions daw sa at least kahit sa Philippines, pero yung parang nabasa ko is US study na maraming high positions na open or at least parang very competitive for companies in the sense na parang the same people yung parang smaller pool of highly competent men and women yung pinaghati-hatian, parang ganon. So parang kumbaga kung maraming job vacancies sa mga higher positions, ganon. And yun, tingin ko kapag yung men hindi nagpursige sa in their own fields, ganyan, hindi nag-seek ng improve yung knowledge nila or skills nila, tingin ko failure natin as men. And even in the community, kasi kahit nga yung tanod, kasi di ba minsan parang minamaliit natin yung kahit nga yung enforcer or police, parang
may sense kasi siya ng leadership of putting things in order and protecting the public din kasi yun yung mandate ng pulis eh. Kaya maingay yung I know so little, sorry. Pero madadaanan ko siya na parang kaya yung tawag dyan, yung wokeism ngayon na parang they're against the evil patriarchy. Na they think na feminism is the answer to evil patriarchy. Pero that's wrong. The answer to evil patriarchy is good patriarchy. Ayun, comment ko lang po yan. Tapos, sa secularism din po, tingin ko unnatural siya. Na hindi ko sinasabing, uy, dapat theocratic tayo. Pero tingin ko kasi na sumasalamin yung pagkakadesign nung sa Israel as a nation, ano yun eh, may purpose si God dun eh. Tingin ko, shadow siya of what life would be like if Adam and Eve would continue living with God, yung nag-fill sila ng earth, nag-multiply sila, tingin ko ganun yun eh. And narinig ko yata, hindi ako nagpo-promote ng post-millennialism dito, pero narinig ko kay Brother Eze na sa Covenant Studies kasi na yung proto-evangelium or si Pas yata yun na parang kay Adam yun na yung eschatological yung gospel din in the sense na yung goal is to be with God forever and enjoy the things na He called us to do, ganyan. Na parang yung original intention ng creation is be with God forever and yun nga, glorify God in doing things, in working, ganyan. And then, on the flip side naman, dahil we are in a world of sin, kasi sakto yung mga preaching about kay Daniel na we're still in exile in a way dahil we're still living in this flesh. Yun nga, yung jars of clay kahapon. In the sense, kasi yung life ni Paul, nakulong siya. Ang Panginoong Jesus din na-persecute. Although he's in authority, pero yung call lagi is to pray for kings. So hindi siya, may sense pa rin ng parang pag napag-uusapan yung government, parang may sense of tension na so do we take up in arms ba? Ganyan. Kasi nga may ganong pattern from the reformers din eh. So pero ang nakikita ko lagi na pattern is may self-sacrificial kasi magkakaroon tayo ng parang nuances sa how to interpret yung action eh. Ano yung action na dapat gagawin eh. Pero parang doon ako sa side na I'm not imposing it on others. Pero doon ako sa side na as men, we are called to protect. Hindi siya yung aggressive na attacker ka na uy, tawag siya? Idolater ka, so sisirain namin yung mga rebulto mo, gano'n. Tingin ko hindi na yun yung call sa atin as men. And given in the life of Knox nga na he's praying, which is yun yung call ni Jesus na to pray for the nations, and then yun din yung ginagawa ni Paul na inutusan niya tayo na to pray for our even yung mga letters din sa New Testament na if you are in this situation, you do your best to honor God in whatever your situation right now. Na you win people over to Christ, ganon, with your character, with how you see them, and how you speak. Kasi sabi kong ginagawa ko tayo, I embody this. But in our work, in our communities, in our families, na ganun pala yung Christian talaga na all of life, kailangan may lente ng Panginoong Jesus na I'll be passing away soon. I'm just passing, hindi naman just passing, but I'm passing through this earth, and what kind of life I should lead.
Ganun, na how should I glorify God um, in my life, ganun. And then kay Knox lang din na Knox talaga no. Yung Knox na. Knox Pinangalan ni Pastor James yung anak niya kay Knox eh. Wow. Tapos ang sinasabi niya palagi, Knox naman. Ayun, grabe yung, kaya pala sinabi sa kanya yung ganong sa epitaph niya na, ano yun, here lies one who never feared any flesh. Kasi yung ginagawa niya is, yung sa Queen, di ba, yung parang sabi niya, women should not rule, pero may alliance pala siya sa isang queen or nagsusupport pala sa kanya isang queen. Pero even if at the cost of an alliance or support from friends, ganyan, he spoke the truth. So, reminder lang siya na, yun, lalo na as men. Well, men and women, pero at least when we speak, may cost siya, challenge siya to speak it out, and then isang challenge pa yung to live it out. Grabe, no? At the cost of comforts, conveniences. So, hindi ako absuelte doon sa mga sinasabi ko kanina. And then, nakakatawa lang yung sa death ni John Knox na yung sa John 17 na or at least yung sinabi ni Bas na Jesus Christ na may answer nakita niya yung answer daw ni Jesus. Na-answer yung prayer ni Jesus dahil namatay siya. Ayun lang po. Ayan. Thank you, bro. Sagana talaga kapag ikaw yung nagbibigay ng reflection. Ayan. Sige, sino pa po? Pwede kayo magtanong. Walang provocative question. I mean, walang hindi. Lahat ng tanong pwede. Yan ang ibig ko sabihin. I-moderate naman. I-moderate naman po namin. Kung may gusto kayong i-ask dun sa... Provocative yung sinabi ni Joel eh. Ayan. Sige po. Or reflection. Pwede rin kayong magkaroon ng mga additional reflection. Sige po, dahil po ako yung moderator, ayan, magtatawag ako. Kasi walang nag-share eh. Sige, unahin na po natin si Kuya Mike from Naga. Sige bro, share ka naman bro ng mga reflection mo, personal, pwede rin naman bilang isang Kristiyano. Ayan. Andiyan ka pa ba, Mike? Sabihin mo, mic test. Sige, bro. Pinapakabang mo daw si Mike eh. Ako kasi hindi ako makapagtanong kasi ako yung nagturo eh. Pero pwede naman, no? Pwede naman ako magtanong eh. Open naman, Pastor eh. Open naman. Kaya lang, baka kabahan ka, baka isipin mo ikaw yung sasagot dapat eh. Hindi, yan si Pastor Erdy. Kaya lang kasi work si Pastor eh. Pag walang call si Pastor. Pwede i-moderate naman. Ayan, sige, mamaya na lang si brother, Mike, si bro Astro muna. Sige, bro. Hello, magandang gabi po. Dalawa po yung sa akin, yung isa question lang. Tapos yung isa reflection. Yung una po, kasama ko po kasi yung tatay ko nakikinig. So yung tanong niya,
ano po daw yung, or may record po ba nung reason kung ba't kinonfront ni John Knox yung si Queen regarding po sa marriage niya? Ano po ba yung, like, mayroon po bang immorality or something? Ayun, sorry bro, hindi ko siya masagot ng specific. Kasi hindi ko siya na-search. So pwedeng to follow ko siyang i-search. Pero yung intimations lang is perhaps may mga immorality plus meron din ng mga religious grounds. So ayun lang yung dalawang sabi ko. Kasi may ibang mga accounts na nire-report ni Knox si Queen Mary of Scots ng fornication. Pero hindi ko sinasabing ito yon. Hindi ko sure kung ito ba yung nirebuke niya or iba yon. Kaya hindi ko siya masagot ng directly na sexual immorality ba siya or religious. Okay po. Thank you po, Pastor. So, doon naman po sa reflection ko na parang na-realize ko lang dun sa mga binitawan na words ni John Knox na give me Scotland or I die. So, medyo sa akin kind of corrective siya. Kasi parang para sa akin yung ministry or like yung obedience sa Great Commission is para lang sa talaga, sa Universal Church. Though syempre yun naman talaga yung niya. Parang macro scale na effect niya and objective. Pero ang ko kasi talaga, ang stand ko up until kanina is hindi ako talaga parang nationalist. Hindi ako parang patriot ng Pilipinas. Kasi Okay. hindi ko madaming kasi sa Philippine culture and society and all na hindi ko gusto eh. So for me, might as well just stick on yung universality ng efforts, evangelistic efforts, but not necessarily parang for Philippines. So kanina na-realize ko, parang reflecting on yung words ni John Knox, na siguro na-relate ko siya dun sa yung essence nung loving yung local church. So parang kung saan ka nilagay na local church, ibig sabihin may purpose kung bakit ka doon nilagay. And somehow na-relate ko na baka ganun din, na may purpose din kung ba't ako ginawang Pilipino ng Diyos. Yes. And most probably may objective din ako dito sa bansa na to. Not just yung para, kasi syempre hindi ko naman maabot yung buong mundo eh. So siguro yun medyo na-correct ako dun. Siguro na-reveal din sa akin na parang may inis yata ako sa Philippines. Philippines in general. Culture and all. And siguro primarily yung parang sunod-sunuran lang sa culture ng ibang bansa. And parang dahil siguro dun sa inis ko nila, parang frustration, hindi pasok sa preference ko is parang yun nga, hindi ko masabi na give me Philippines or I die. So that was before I realized kung yun nga, tungkol po kay John Knox na meron pa rin sense in the Christian life, particularly sa evangelistic efforts na nationalistic pa rin in a sense. Yun po. Ayan. Thank you, bro, Astro. Sige po. May tanong dito si
mami niyo po, Pastor. Sabi niya po, among sa 4 na reformist, meron ba silang kakaiba-iba sa way ng preaching? Hello ma. Ayan. Sa way ng preaching naman ma, kasi hindi yung paraan nila ng pangangaral mismo, hindi talaga natin alam. So, wala yung actual na mga recordings. Ang meron tayo ngayon, yung mga writings. Yung mga sinulat nila or may mga nag-record man ng mga preachings nila. Pero dun sa kung paano sila mag-preach is dahil iba't ibang mga tao sila, iba't iba yung pagkakagamit sa kanila ng Diyos, iba't iba yung personalities, trainings nila. Kahit na may kaunting mga connection sila at relation sila sa isa't isa, magkakaiba pa rin sila ng paraan ng pag-preach. Ayun po ma. Pero ang pinaka-importante doon ay pareho sila ng pinipreach. Yun po yung pinakamahalaga na etong sila Luther, sila Calvin, sila Zwingli, ito ngayon si Knox. Iisang Jesus, iisang biyaya, iisang gospel, iisang truth ng kasalanan, truth ng impyerno, truth ng buhay na walang hanggan. Yun yung pinipreach nila. Although, syempre may iba't iba silang paraan, vocabulary, ano pa yung gagawin paraan ng pagre-relay nila ng truth. Iba-iba sila. Pero isa yung truth na tinuturo nila. Naalala ko yun na sinabi ng lolo ni Charles Spurgeon. Sabi niya, yung apo ko, si Spurgeon, sabi niya, my grandson can preach the gospel better than I do, but he cannot preach a better gospel. Yun yung sabi niya, yung apo ko, mas magaling mag-preach sa akin yan. Mas mahusay siya mangaral ng ebanghelyo kaysa sa akin. Pero, hindi niya kayang mangaral ng mas mabuting ebanghelyo. So, ibig niya lang sabihin, iisa yung message at walang greater message. Iisa yung good news. So, yung 4 na to, iisa yung tinuturo nila at I think yun yung pinaka mahalaga po. Ayun ma, baka may follow-up ka dun ma. Ayan. Sige po, wala po yatang follow-up. Basahin ko lang po yung sinabi ni Pastor Erdy. Sabi ni Pastor, ako, ang natutunan ko kay John Knox, may pag-asa pa kahit 50 ka na. Huwag kang susuko. Kidding aside, okay. Very admirable yung deep commitment niya sa ordinary means. Ayan. Sa prayer and sa word. Hindi talaga mapaghihiwalay yung dalawa. If we ask ano yung reason ba't ganon ang pangalan ni John Knox, dahil sa pag-ibig niya din sa salita na na-reveal palalo nung namatayan na siya, on which the scripture was read aloud. Kahit pa lumabo yung mata, gagawa ng paraan yung mga taong nananampalataya para magpatuloy sa biyaya ng salita. Yan, ganda. Thank you, Pastor Erdy. Totoo naman talaga. Sa dami-dami ng mga excuses natin, isa lang naman talaga ang dahilan kadalasan. Ayaw natin. Ayun naman talaga yung kadalasan, kumbaga, kung sa 100% ng mga reasons mo, yun yung 95%. 5% lang naman talaga yung busy ka. 95% talaga niyan is hindi natin ginugusto na paglabanan yung mga ordinary means. Sige po. Sa iba naman po, pwede po kayong mag-share. Pwede rin na kayong mag-send ng inyong mga prayer request
kung wala na kayong mga tanong or clarification dito sa chat box din. Para maipag-pray po natin yan mga 10:50. Ayan, 10 minutes. Pwede po kayong mag-share. So yung sinabi ni Pastor Erdy, no? Pwede tayong makinig ng word. Actually, yung ibang mga brethren na kausap ko, ayun yung ginagawa ng practice. Kapag may mga times kasi napagod na pagod ka na, hindi ka para ayaw mo na magbuklat yung mata mo, pikit ka na lang. Ang ginagawa nila, nag-play sila audio. Audio Bible. Play sila audio Bible. So, nakakapakinig pa rin sila ng Word of God. So, magagawan talaga siya ng paraan. Kapag yun yung dinedesire at pinagpaplanuhan. So, na-interject ko lang, bro, sa nabanggit ni Pastor Erdy. Yes, Pastor. Totoo yan. Napakalaking biyaya din ng technology. Sa totoo lang, kasi wala ka ng dahilan. Wala ka ng may dadayan sa sarili mo. Ako minsan kapag gano'n ang ginagawa ko din eh. Kapag hindi ko na talaga kaya, sobrang taxing na nung mga pinag-aaralan ko. Parang ayoko na mag-isip. Ang ginagawa ko, nakikinig ako ng ganyan, yung audio Bible, o di kaya naman hymn. Pero yung psalm hymn, yung mga parang mga psalmody. Kaya puro hymn talaga yung sinesend nyo, di ba? Kasi yung pinapakinggan nyo. Yung mga psalmody, ganyan. Ang ganda nun eh, kasi word, literal na scripture siya, tas may tono, kinakanta. So, ang ganda niyan. Ayan, sabi ni Pastor Erdy. Magiging exclusive psalmodist ka na niyan. Tapos, i-convince mo kami. Wag naman. Okay lang naman din. Ayan. Kay Pastor Erdy, pinaglalabanan din sa panalangin yung pagbabasa ng salita. Then yung salita yung nagko-fuel sa panalangin. Amen. Sa totoo lang, kasi madaling magsabing, sige, magpe-pray ako ng gantong oras. Pero, aminin man sa hindi, kapag hindi talaga nakakapagbasa ng scripture, parang hindi mo alam yung ipagpapanalangin mo. Kumbaga, parang walang, ewan ko, naramdaman ko ito before. Kasi parang, nananalangin ako na parang kagaya lang nung dati. Parang may gusto lang akong gawin, papanalangin ko. Although walang mali dun, kaya lang, kinakasihan talaga ng salita ng Diyos yung mga panalangin eh. So, hindi siya po pwedeng hiwalay na meron mo ng scripture and then prayer. Dati, naging practice ko naman, nagbabasa ako ng Valley of Vision at tapos magpe-pray ako. Or minsan, pag wala na talaga sa isip ko, yung prayer ko, yung Piercing Heaven, yung sinend ni Pastor Erdy. Yan yung pinapanalangin ko minsan. Di kaya yung mismong Valley of Vision, yun yung ginagawa kong prayer. Maganda yung Piercing Heaven. Ano na yan eh? Pangalawang Valley of Vision. Ang ganda niya. Yan na yung binabasa namin ni Lori sa morning. Dahil tapos na kami sa Valley of Vision. Yun naman kasi prayer din siya eh. Ang ganda. Bigla mo nabanggit, naalala ko eh. Sobra, Pastor. Kasi siya, literal na prayer talaga siya. Tapos, seasoned siya with scripture and puso. Valley of Vision Part 2. Ayan. Thanks for sharing. Ayan. Sige, share ko din yung Gusto mo ba? Mamaya na lang sa link sa GC. Sige po. Ayan. Pwede po kayo mag-share or mag-ask ng question. Baka nahihiya lang kayong magtanong. Kasi ang daming pwedeng itanong dun eh. Yung view niya sa theocracy, yung view niya sa women,
Kasi sa church, malinaw yung mandato ng scripture na bawal mangaral ang babae. Pero what about sa outside na, 'di ba? Hindi ba kayo nako-curious sa ganon? Yan. Pwede niyo pong itanong yung mga yan. Huwag po kayong mahihiya. Sige, ako na lang magtatanong. Wala bang gusto magtanong? Ako na lang, Pastor. Yung tungkol po sa Ayaw niyo itanong yung gusto ko itanong, ha? Ako magtatanong ng gusto ko itanong. Ayan. Yung sa Pastor, sa theocracy. Ayan. Kasi si John Knox naman ay, kumbaga hindi pa naman develop yung eschatological na doctrine ng post-mill dito eh. So bakit kaya niya, parang ano yung mga intimations na meron siya, ba't niya naisip na gawing Old Testament na version yung kanyang, yung Scotland? Like according lang po dun sa mga nabasa niyo po. Sige po, Pastor. Ang pinaka mapagkukunan natin doon ng reason ay yung context nila. Dahil yung context talaga nila, even from the early church naman hanggang sa time nila, inseparable yung church at state. Ganun talaga eh. Kung ano yung religion ng ruler, yun yung religion ng citizens. Ever since. Under lang sa Roman Empire, nung hindi pa na-Christianize yung Roman Empire, yun lang yung isang ancient na empire kung saan pwede yung iba-ibang religion under one state. Pero nun, di ba, inaalaw. Although pinapersecute pa rin yung mga Christians for, of course, alam natin yung reason. Pero yun lang. Pero after that, nung naging na-Christianize na yung Rome, tapos later on, nasa medieval period na tayo. Kung sino yung hari, sino yung reyna, yun yung hindi mahirap para maisip ni John Knox na katulad kami na Old Testament. Therefore, walang ibang paraan kung hindi maging Protestant yung nasa power at yung nasa power ang mag-implement ng church ng mga mandates. Hindi mahirap sa kanila isipin yun. Parang automatic common sense sa kanila na yun yung isipin. Ayun, bro. Parang yun yung unang-unang maiisip talaga nila. Step 1. Mm-hmm. Walang mga nuances na meron tayo ngayon sa theology. Mm-hmm. Nung time nila. Anyway, follow up ka bro para kung gusto mo i-elaborate natin. So parang Pastor, no? Hindi naman sa ini-strawman ko sila, pero parang naisip ko, gusto nilang, parang yun din kasi yung sinita nila sa sa Roman Catholic Church na pamamaraan, di ba? Yung Christendom na pamamaraan. Pero unconsciously ginagawa rin nila. So, is it like negative sa mga reformer or it's just a part ng kanilang experience as a people na nabuhay nung panahon na yon? Ano po masasabi niyo? Pero hindi ko naalala na tinatama nila yung Roman Catholic Church sa Christendom nila. Parang ang talagang position nila, kaya tawag talaga sana magisterial reformers. Kasi magisterial, talaga yun eh. Church state, kadikit na reformers. Kaya dun sa na-mention ko kanina na kung meron mang medyo hiwalay sa state na lighter, si Luther yon. Pero yung ibang reformers talagang dikit na dikit. Ayun, bro. Okay, so wala pala originally sa Reformation yung hindi na pagtanggap sa view ng Christendom,
Kumbaga Yes. nasa Ano view na pa yun? rin siya. Later na yun. Later na yung development na yun. Ano na, Puritan, after Puritan age. Yung mga, ang tawag ay mga separatists. Doon Sa nagsimula. mga particular Baptist na. Yes, forefathers. Pero sa panahon nila, meron yung mga Anabaptist. Mm. Pero talagang kaya ayaw nila sa Anabaptist kasi parang ang nasa isip nila kapag may nag-push ng agenda na isang state na walang religion is kahibangan sa kanila yon. Parang out of your mind. Parang never pa nangyari yan sa history. Walang ganyan sa Bible. Parang Yung secularism na concept. Yes, yan. Walang secularism sa mindset nila. It's either this or this lang. So, medyo hihirapan ko, Pastor. Sige. Ano ang masasabi niyo sabing masagot ko. Sabi ko lang, sige. Kasi ako, naka-curious din ako eh. Kasi totoo naman na it's either Christ or chaos. Yes. Diba? Yun naman talaga ang options na binibigay ng scripture. So, ano ang dapat na maging approach ng ng Christian na nabubuhay sa secular world? Sorry bro, pardon. Like, how should a Christian treat yung secular society na meron siya? Kasi yung dati, alam nila, parang clear cut sa kanila, kailangan ang batas ng Diyos nasa society yan. So, bilang Christian na nasa secular society ngayon, ano yung, kumbaga ako kasi hindi clear cut sa akin eh. Although, alam ko na mayroong gospel commission. Yes. Pero yung how should I treat yung society? Ayun, Pastor. Kasi ang hirap sagutin ng question na yun nang hindi magde-delve lahat sa current atmosphere ng theological conversations sa post-mill-amil. Parang ang hirap sagutin nang hindi tinatouch yung mga yan. Pero, itatry ko. Tayo, sa panahon natin, paano ko ititreat sila? Ititreat ko yung nation ko bilang mission field. Dahil yun yung sinabi ng Great Commission. Nabanggit ni Astro kanina yon. Sa Great Commission, go into all the world and preach the gospel to all the nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So yun yung una. Ang una kong iniisip ay gusto ko silang maging Christian. Yun yung pinakaunang gusto kong mangyari. Gusto kong maging Christian, yung mga kapwa ko kababayan. Ngayon, dito papasok yung differences ng opinions sa tanong na how. How. Now, gusto ko sila maging Christian o inutusan ako ni Jesus na to make disciples. Now, how do I do it? Now, yung mga hindi tayo naniniwala na sila John Knox, yung mga reformers, ng tool nila sa conversion ay state lang. Hindi tayo naniniwala doon. Sila mismo naniniwala, sabi ni Luther, the word did it all. Sila Calvin din, sila Zwingli din, medyo may magpagkamarahas lang yung si Zwingli saka si Knox na may sword sila. May gumagamit sila ng rebellion, gumagamit talaga sila ng dahas in some cases. Lalo na si Zwingli, narinig natin yun. Meron talaga. So may degree sila na pagkakaiba doon kung paano na ginagamit yung state. Pero lahat sila naniniwala na ang pinaka-ginagamit para ma-convert yung tao ay word. Preaching. Preaching. Kaya nila gusto na maging Christian, yung ruler, ay para maging mas malaya yung pagpipreach. Hindi nila gusto na sabihin, hindi sinasabi ng reformers na, yung hari namin Protestant na, lahat kayo okay na kayo. No, lahat sila gusto pa rin nila na maging Christian sila. Sa Geneva,
si Calvin, yun ay Protestant nation na. Pero hindi lahat pinagpapartake niya ng Lord's table. Oo, tama. So meron pa rin distinction, may difference. Meron pa rin na magkakaroon talaga doon ng clash. At yun yung mangyayari talaga kapag naging full-blown na ipopromote natin yung post-millennialism. In that sense. So again, ayokong mag-delve kasi marami tayong i-discuss doon ng mga intricacies. Maganda kung yun mismo yung topic, tapos yun yung pag-uusapan lang. Ayun. So tayo bilang mga mananampalataya, nag-agree tayo katulad ng mga reformers na ang way para ma-disciple yung all nations, mag-Great Commission sila ay sa pamamagitan ng preaching of the word. Palaganapin yung salita, mas marami makapakinig, lahat sila ay ma-gospelize, ma-ebanghelyo sila, makapakinig sila. At yung Diyos ay kikilos sa pamamagitan nun at dadami yung mga mananampalataya. Pero hindi tayo naniniwala na gagamit tayo ng dahas, gagamit tayo ng law to force yung religion. Dahil sinabi ni Jesus kay Pilate, my kingdom is not of this world. Kausap na si Poncio Pilato. Sabi mismo ni Jesus, my kingdom is not of this world. If my kingdom is of this world, my Father would have sent angels para pigilan kayo. So hindi ibig sabihin ni Jesus na hindi ako Panginoon ng government. Ibig sabihin ni Jesus, hindi ko pinapatakbo yung paghahari ko sa pamamagitan ng puwersa. Ibig sabihin ni Jesus. Hindi sa pamamagitan ng carnal means na mamayagpag yung kingdom. Diba? Yung preaching ni Pastor Eli no Sunday. Hindi through strength, weakness, doon gumagana, doon pinapamalas ng Diyos yung gospel. So, kaya lumalaki yung direction. So si Jesus ang Lord ni Marcos ngayon. Si Jesus ang Panginoon ni Marcos. Siya hinasa taas si Marcos. Kaya siya nandun dahil kay Jesus. Lahat ng mga mayor, mga barangay captains na nakaupo ngayon, naboto sila dahil kay Jesus. Mananagot sila lahat kay Jesus. Pero hindi sila gagamitin ng Diyos para sa paglaganap ng kaharian niya. Hindi nila trabaho yun. Doon yung pinakaiba natin sa magisterial reformers. Sila naniniwala sila na kailangan namin kayo para dito tayo ay kahit wala kayo, the gospel will propagate. So, again, hindi complete yon, pero pwede kong gano'n yung sabihin. Sige bro. Doon ko muna tutulog. I think sapat na yun sa discussion, Pastor. Kasi ano na siya eh. Kumbaga nandun lang naman din yung natouch nung patungkol kay Nax. Since December naman tayo ngayon, I think yun yung magiging parang Bible class natin sa church din. So, doon ko na lang ipa-follow up. Pwede sa discussion. Kasi old post-mill yung i-discuss ko na rin. No. Pero anyway, sige. Ayun. Sige po, may tanong po dito si Ate Ate Christine. Sabi po dito, ano pong verse sa Bible ang nagso-support na men should take leadership in secular, not just in the church? Yan, tinanong na niya yung tanong ko. Okay. So, tanong po ni Ate Ann Perote. Sige, Pastor. Ayan, hello Ate Ann. Si Ate Christine siya. So, yung umaattend sa atin sa every Sunday. Ayun po. Yung basis ng bakit hindi mag-rule yung mga babae even sa institutions ng Diyos. Mag-rule, ibig lang sabihin, magpapartake ng authority o mag-leadership role. Kasi diba sa family, ang husband ang authority, hindi yung wife yung authority. Sa church, yung bawal ang women pastors and women deacons. So yung men din.
Ngayon, yung controversy nandoon sa usapin naman ng state. Parang paano naman? Sa usapin ng family, naniniwala tayo. Yes, sa family, si tatay, si husband, siya yung authority. Siya yung masusunod. Siya yung binigyan ng authority. Hindi si anak yung authority, hindi si Mrs. yung authority ay si husband. Sa church, naniniwala din tayo doon. Walang pastora, walang diakonesa. Again, yun yung controversy. Paano naman sa state? Dito, yung mga naniniwala dito, katulad ni John Knox. So, for me, hindi ako dogmatic. Hindi ako full-blown na kaya kong sabihin na dapat lalaki sa state. Although meron ako mga sentiments with that, pero hindi pa ako full-blown na kaya ko sabihin na bawal yung babae. Kaya maganda yung sinabi ni Joel kanina na ang ibig lang sabihin nun ay hindi nag-i-step up yung mga lalaki sa leadership role, kaya nagkakaroon ng mga ganong usapin. So gusto ko rin i-clarify, hindi ibig sabihin ng position na yon na hindi kaya ng babae na maging leader. So, hindi nyo ibig sabihin. Hindi sinasabi na walang ability ang women to lead. Hindi yun ang usapin. Kasi alam natin, may mga capabilities talaga ng babae na mag-lead. May mga kababaihan talaga na nangunguna. Meron talaga ng mga talagang nasa personality nila, nasa build nila na manguna. So, hindi nyo usapin sa usapin ng kakayanan. Ang usapin ay yung design ng Diyos. Ano yung dinesign ng Diyos? Alam natin yun sa marriage, design, sa church design, sa state, yun ba ang design? May isang verse na ginagamit yung mga naniniwala dito, yung Isaiah 3, verse 12. So sinerch ko lang mga bilis to. Ito yung panahon na paparusahan ng Diyos yung Israel. At isa sa mga parusa sa kanila is magro-rule sa kanila ay bata at babae. Bata at babae. So, sinabi doon ng Diyos, children will oppress you, women will rule them. My people, your guides mislead you and you do not know which way to go. So, kung ito'y punishment ng Diyos, may sense na hindi ito yung dapat na mangyayari. Hindi dapat bata yung magle-lead at sila yung mangunguna. Hindi dapat babae yung mangunguna at sila magle-lead. Although, pwede natin pag-usapan to kasi totoo naman sa panahon nila, church at state ay isa. So, pwede maging argument yon. Kaya hindi ako makakapagsalita ng tapos on my end. Although may sentiment ako, again, na lalaki yung magle-lead, pero hindi ako handang magsabi ng dogmatically na bawal ang babae sa leadership role, sa secular. So, ayun po ate. Isa ito sa mga verses na ginagamit ng may ganong position. Baka may follow po kayo doon. Si Paul kasi nag-i-insight yan eh. Ay, sorry. Ayan, sige po. Sige, wala na po yata follow-up si Ate Ann. Kaya nung last presidential, yung Robredo versus Duterte. Wag nyo, Christian kayo, pero iboboto niyo si Robredo, babae. So, ako personally, hindi ako pabor. Pero hindi rin ako handang sabihin na mali ka kapag siya yung biloto mo dahil babae siya. Doon lang sa reason na yon, dahil babae siya. So, medyo mag-step back lang ako ng konti, kailangan kong pag-isipan siya. Ayan. I think meron ding no? Tingin ko merong kumbaga yung dogmatic sa ganong position is merong foundation din sa post-millennialism na nila
na doctrine. Although mahabang discussion kasi siya, pero by design kasi, and we should not shy away, na si Adam ang binigyan nung kumbaga rulership or dominion sa creation. Hindi ibig sabihin nun na dinidegrade yung sa original design yung women, but in the wisdom of God, ganun niya dinisenyo yung creation. Kumbaga, although hindi naman din lingid sa kaalaman natin na marami talagang incompetent na mga men na call to din sa men na kailangan mag-step up. Kailangan mag-step up at ayusin talaga. At hindi lang ayusin, maging Kristiyano kayo. Ayan. Ganun ang disenyo ng Diyos. Maging Kristiyano ang mga makasalanan. Ayan. Sige po, kung may follow-up kayo doon, Ate Ann, siguro ask nyo na lang din po sa Sunday. Ayan, nandun naman din kami. May mga kababaihan din na mga pwede nyo makausap patungkol dyan para meron din kayong ibang mga insight na marinig sa kanila. Ayan. Sige po, sa ngayon, I think pwede na tayo kung meron pang hahabol, sige, mga 1 minute. Sige. 1 minute. Tapos magpipray na po tayo. Pwede na po kayong magdagdag ng mga prayer item nyo. Nakalista na dito yung mga nabigay. Ako sana itatanong ko sana o anong masasabi niya sa 19 years old na asawa ni Nox eh. Pero ikilitin ko na lang isipan niyo, mag-pray na tayo. Hinabol. Para mapatanong kayo sa isipan niyo, tapos bigla tayo mag-pray. Go bro. Huwag nating sagutin. Ipag-pray ko yung mga isipan nyo. Ay, mag-add ako ng prayer bro ha, habang nagpipray Sige ka. po. Thank you. Sige. Mga kapatid at